Matindi yan. Galing pa ng terni yan. Amen. Pagkatapos ito, konting kape-kape, fellowship bonding, mentoring, dadalhin na ako sa terni at magpapayat kami bukas. Sabi ko sa kanya, 2 weeks ako hindi nagpahit, ayaw ko akong biglayin bukas. Ito po ay side trip lang to. Actually, there are Baptist churches in Romania. Sabi ng professor on missions ng PBTS nung dumalo sa Romania, they are dying. These are Baptist churches, they're dying. Dapat lang kung, huwag ka na magtaka kung once na in-check pwera mo si Lord at ang Holy Spirit talagang anything in the flesh does not last. Okay, tandaan nyo na. At kung manatili kayong normal, you will never experience abnormal, okay? I mean, pagka sinabing normal, tama ang pag-iisip eh. Logical thinking. Pero we should not rely on the normal thinking. Kailangan we should submit to the Word of God so that ang buhay natin maging abnormal. Pag sinabing abnormal, sabi sa katabi, above normal. Above normal. Dito ka lang, once you aranasan mo yung supernatural, from natural to supernatural, from ordinary, boring life, you will experience extraordinary. Kasi kung makipagkwentuhan ka, dati-dati, alam mo, 15 years ago, ganito ako noon, 10 years ago, puro yung nakaraan. Yung ngayon, kasi 15 years ago, yung ngayon, 20 years ago. Palagi yung nakaraan, yung wala kang makwento ngayon, dahil wala talagang wala. Subukan mo magsip-sip kay Lord, maya-maya lang, ang dami mo na ikukwento. Kasi ang dami mong kwento, no? Surprises upon surprises. It would break yung normal life at maging abnormal, yung natural life. Kasi madaling yung halimbawa, magaling ka, dahil sa galing mo, yumaman ka, hindi masyadong kahanga-hanga, dahil magaling ka, magulang ka pa. Pero dahil alam nilang wala kang magagawa, at dahil sa pananampalataya may nangyari, ayun ang pinapalakpakan, ayun ang kabanghamaan. Yung mahirap noon, kinakawawa, ngayon, naghihirap pa rin. Matigas ang ulo. Okay. Pero once na manalig kay Lord. Anyway, so they invited me, because I was recommended. There's a Baptist pastor in the Philippines whose church is exploding, para ganon. So, supposedly, April 20, nandun ako sa Romania. Dadaan talaga ako dito. I found out that cheapest route is Rome. If I will go to other cities of the world, it cost me 153,000 pesos for my airfare. So we got one. I even called, kinausap ko na si Pastor Cynthia na I am passing by Rome. So the problem is, ang dami-daming gusto pumunta sa Europe ngayon. Kaya yung paghihintay mo for your interview matagal. Ng bilang. But nagpa-expedite ako dahil nagmamadali nga. Pinagbigyan naman ako ng French Embassy. The problem is, karoon silang technical problem na dapat bigyan ako ng visa ng April 18 because April 20 ang aking speaking engagement. I am the main speaker. Ang binigay sa akin ay April 28. So, sabi ko, sayang naman ng nagparibok na lang. So, ito po, nandito ako para makipag-bike lang at makipagkape sa mga pastor. Kasi, my greatest joy is with the pastors and the workers. Pagkwentuhan ka lang, kukwento mo si Lord, hindi nila alam kumikilos na si Lord sa kanilang buhay, di ba? Kasi akala
saksi ng pastor, sila lang may problema eh. No? Sabi mo sa katabi, may problema ka ba? Masaya na lang na tayo. We have all problems. Different kinds of problems. Of course, others, mas malaki, hindi man ang maliit. For now. Yung malaki, ngayon, pagka na-overcome yan, grabe yan. Maliit na lahat. Pero yung may problema maliit ngayon, manda ka, lalaki na palaki ang problema mo. Bakit? Palaki na palaki ang blessing mo eh. Amen. Kung ayaw mo ng blessing, wala akong nakinig. Pagka maliit ang gusto mo, maliit lang ang problema. Maliit lang ang challenges eh. Pero kung gusto mo na malaki, ay humanda ka. Gugulatin ka naman ni Lord. So, thank you very much, Pastor Ed. Actually, gusto ko lang makipagkapit sa iyo talaga dito. Nalaman din ni Bishop Francis na nandito ako. In-invite ako. Kaya nandito ko kanina umaga sa ADMF. 77 years old, they're celebrating, bukas they will celebrate their 52nd wedding anniversary. There are 70 churches. 30 plus years ago, very challenging ang kanilang pagsisimula. Grabbing persecution. But he never gave up. They have 70 churches in Italy alone. Imagine yun. And sabi ko, wow, what a legacy. Hiyang-hiya nga akong tumayo sa kanyang pulpit tayo. Ang tingin ko sa kanya pipit lang ako, ibong bayan. Para siyang agila. And yet he's so humble. And he loves the Lord and he loves the works of God. Until now that he's 77 years old, grabe ang kanyang passion. Maglakad siya gano'n na, pero nagbabaga ang puso niya. So, malaking inspirasyon siya sa akin. And I thank God for that. Na in my age, nadaanan mo pa isang taong ganito, hanggang ngayon lumalaman. At gusto niya makita ang kingdom of God mag-expand. Anyway, itong si Pastor Edwin, malaking churches, malaking grupo yan sa Pilipinas. Si Pastor Ed naman, ang Wi-Fi Wave, malaking grupo din yan sa Middle East. Ako lang maliit sa kanila. Malalaki lahat dyan, mga bigyan lahat dyan. Pastor Francis. Anyway, what I want to share with you, lahat tayo ay may problema sa pera, right? Kung wala kayong problema, lumayas na kayo sa lugar. You're in the wrong place. Unless you want to keep your money. No? Sino sa inyo may problema sa sarili? Sa asawa. Amen. Problema sa asawa. May problema sa mga anak. May problema sa trabaho. Lahat yan, problema yan. Okay? Sa totoo lang, nung ipinanganak ka, umiyak ka na eh. Umiyak ka. Pero kasi silang pala, umiyak ka na. Bakit? Sinampal ka ng doktor. Gusto mo maging ganti, hindi mo siya nakilala. Pinakatakiba mo ka eh. Ano hindi ka iyak, sinampal ka niya. Hindi mo, wala ka namang ginagawa, sinampal ka niya. I'm just joking, but habang humihinga tayo, makakaranas tayo ng problem. And problems are not meant to destroy us. Problems are coming to us to make us a better person. Make us wiser, stronger as ever. Yan po. Kaya kung takot kayo sa problema, parang takot kayong lumago. Intellectually, physically, and then spiritually, in all aspects, and wisdom. But thank God for problems. Dahil sa mga problems, lalo kayo kumapit kay Lord. At makikita niyo kung gaano kabuti, kadakila, katapat ang Diyos. Di ba? Kaya kung dumaranas kayo matinding pagsubok, congratulations. Just in case na you're about to give up, that's where God will come to rescue you. He will provide a way of escape. Sabi na, Corinthians chapter 10, verse 13 yata yun. God is faithful. He will provide a way of escape. Sabi na, 1 Corinthians 10:13. Problems are good to us.
Kasi kung puro ka, kung mayaman ka, ba't ka ba magtitiwala kay Lord? Kung everything is okay, ba't kailangan mo pa si Lord? But when everything is ganyan, lalo ka magtitiwala, tumawag kay Lord, magpakuha kay Lord, that's where you will see His glory. He will show up, He will manifest. Pero wag niyong isipin na tapusin ang buhay niyo sa pagpapatiwakal. And that's just the beginning of a greater sorrow and problem. Basta sa lahat ng problema, ang Diyos ay may tugon. Magtiwala lang kayo, kapit lang sa Kanya, and talagang He wants you to become a better person. He wants you to grow in your faith. But since lahat tayo, we will do anything for our family. Right? I will do anything for my family, for my wife, and for my children. Kaya ako nagsisikap, nagsasakripisyo, gawin ang dapat gawin for my family because I love them so much. Wala sa inyo dito in your right mind na nangarap sana masira ang marriage nyo, sana mawasak ang pamilya nyo. Walang isa sa inyo dito na nangarap nyo. Nangarap kayo na isang mamahalin na makakasama mo ng habang buhay. Nangarap kayo ng karoon ng pamilya na i-raise up nyo because they are the next generation. And that's why some of you are here, nagsakripisyo kayo, ang iba talaga, grabing sakripisyo because of your family. You want to give the best for your family, di ba? But, dahil ito ang design ni Lord, from the beginning, ang ganda po ng plano ng Diyos sa family. Okay? The first thing that God established is the family. And the first thing that the devil destroys is the family. And God is trying to restore the family. Kaya lang, walang mangyari until Jesus Christ volunteered and He was born in a family. Naganda nyo? And then the first miracle that He performed is in the family. Yung marriage. Wedding. Yung, ang alam nyo sa wedding in Cana, it's just, lalo na kung kalasing ka, kaya kung si Jesus gumawa siya ng alak, tapos pinapakain ko kung ng alak. Eh, wrong interpretation. Yun. Kung titignan nyo, ang context noon, they were invited, and then may problema, it's like Garden of Eden, nag-fall ang tao, and then ni-restore. Parang ganyan. And then yung alak, kung kailan tumatagal, naging masarap at lalo naging expensive. Dapat ganun ang marriage. Maraming challenge. Nag-fall ka, but God, just what Jesus Christ came to restore. At pinanganak siya sa isang pamilya, at the first miracle is in the family. He came to restore the family. Okay? But without Jesus, kahit anong gawin mo, willpower lang, hindi masyado magtatagumpay. But with Jesus, you will see the supernatural work of God. Kasi sasabihin ng tao, hopeless na marriage ko, kaya hiwalay na kami. Yan ang suggestion ng tao. But kahit na gaano ka hopeless, tinuldukan na marriage mo, God is able to restore it if you are willing. You believe. And then, tinuldukan na mga anak nyo, if you will cry out for your children, God is able to restore them. Okay, look at the prodigal son. He came to his senses. Because the moment the son left, the father never stopped praying for his son. So he came to his senses, he came back. And he was completely and totally restored. Now, I want to show something na in the Bible na whole package ito. Whole package. Alam ko na meron tayong problema. You have problem with your parents na nasa Pilipinas. You have problems with your brothers or sisters in the Philippines or your children kung nandun pa. Ang daming problema. Nandito ka. Tapos bigla magte-text. Meron mo dapat focus ka lang sa trabaho. Provide ka na. Tapos marinig mo pa yung nag-aaway sila doon. May problema doon. Tapos sa mister mo, nagsisikap ka.
nagsisikap naman pala sa ibang pamilya. O yung mga babae. Ganon din ang misis, ganon din. So, vice versa lahat. Because the devil came and he made an all-out war to destroy marriage, to destroy the family. Yan ang demonyo. Kaya nga, tawag sa kanya, demonyo eh. No? Demonyo talaga, demonyo. So, but God has a solution and answer for these things. And I want to show to you, para makita nyo, magkaroon kayo ng pag-asa. Okay? So, in 2 Samuel chapter 6, verse 10 to 11, you open it. 2 Samuel chapter 6, verse 10 to 11. Hindi maiuwi ni King David ang Ark of the Covenant. Bakit namatay si Uzziah. Tumagilid kasi, Usa. may stumble ng baka, tumagilid ang kariton, at he tries to save na para baka mahulog ang Ark of the Covenant. At the moment he touched it, he died. Because that is holy. You cannot touch. Nobody can touch. And hindi ka basa-basa pwedeng buhatin ng Ark of the Covenant. So, sabi ng Bible, in 2 Samuel chapter 6, una, David became angry. Bakit? Namatay si Uzziah with his good intention. Pangalawa, he was so afraid to bring the Ark of the Covenant, baka matoda sila lahat and bring it to Jerusalem. So what he did, temporarily, nilagay niya ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. Obed-Edom. What happened? He was In just blessed. 3 months' time, the Bible says, God blessed Obed-Edom in all things. Si Obed-Edom was blessed by God in all things and his household. Una, si Obed-Edom, ang pinagpala ng lubos-lubos ni Lord. Ikalawa, his household. Pag sinabing pagpapala, this is not just material blessing. Kasi tayo pag nasabi nating blessing, we are thinking palagi pera eh. O kaya marami kang gamit, magandang gamit. No, it's just part of the blessings. Okay? Maraming aspeto ang blessing. Halimbawa, may sakit ka, gagaling ka, blessing ka rin. Wala kang trabaho, nagkaroon ka ng trabaho. Meron kang trabaho, nagkaroon ka ng increase in promotion. Kaya napatutunan, saan sila ng patutunan nila? Si sister, pero ang saya-saya na ng patutunan. Bakit? Fresh. Hindi panis. Alam na alam mo may fresh na patutuwa eh. Yung panis, alam mo rin, panis eh. Okay? Anyway, so, your marriage, may nangyari. Matindi yan. Mga anak mo, may nangyari. Delikado ang exam mo, may pumasa ka. Ibang klasyo, di ba? It's a whole package, materially, physically, financially, economically, relationally, spiritually. In all aspect, yun ang blessing. Now, there are 3 things I want to share with you. Una, gusto ng Diyos iligtas ang buong sambahayan. Gusto ng Diyos, gustong-gusto ng Diyos ang buong sambahayan ay maligtas. Okay? I'll show you. Kahit na gaano kasama ang mundo, nakita niya, gusto niya gunawin eh. Pero he saw a family. And who is that family? Noah. Bakit? Sabi ng chapter 6 yata, verse 7, and Noah found favor with God. He walked with God and he feared God, sabi ng Bible. The only family, pwede pala in all kinds of wickedness. Walang ginawa ang mga tao during the time of Noah. Kung akala nyo, masama ang tao sa ating panahon, ay mas masama ang tao during the time of Noah. Kasi yung mismo Diyos nag-ibam eh. Sumuko ang Diyos. Sukdulan ng kasamaan ng tao, kabuktutan. Sobrang sama ng tao. Walang inisip ang tao kundi kabuktutan, kasalanan, kasamaan. Kaya ang Diyos mismo sumuko. Pero what really blessed me so much, with all kinds of wickedness and sinfulness of the humankind, pero sa family, pwede pala. In other words, pwede pala na mamuhay, na matuwid, na malinis, at lumakad na kasama si Lord. When everyone else is opposing against God, pinagtatawanan ka, persecution on every side,
But there is a man who made a choice, who is blameless, righteous, upright, in other words, and he walked with God. And niligtas siya. Sila lang naligtas. And then, isang pamilya that really challenged me so much and amazed me so much is Rahab. Do you know Rahab? The In Joshua chapter 2? the harlot. Rahab, the prostitute. Tatlong beses yata binanggit, get Rahab the prostitute. Ang Diyos mismo nagsabi mo eh. Tapos si Joshua, get Rahab the prostitute. Eh talagang prostitute siya. Yan ang kabuhayan niya. Normal sa Jericho ang prostitution. Yan ang kabuhayan nila eh. At yun ay pagsamba. Ang prostitution ay pagsamba sa Diyos-Diyosan doon sa Jericho. But this woman thought that there must be a better life. There must be a better life than this. This is not the life that I desire. Prostitution is not the life. May pera ka, pero wasak ang puso. When she heard of what happened to Israel in crossing the Red Sea, when she heard of annihilating King of Sihon and King of Og, she heard of that, and the whole Jericho heard of it. Sabi ng Bible eh. The whole Jericho heard about it. Sila nanginginig sa takot. They were so scared and afraid because of the Israelites coming and because of the God of Israel. But this woman, she found an opportunity. Dumating ang dalawang spies. Alam niya dalawang spies. Winelcome niya. Alam mo ibig sabihin pag welcome ng spies? Treachery yun eh. Treason yun. Pagka sinabing treason, hindi lang ako papatayin. Buong isang bahay ang papatayin. Tinayaan niya ang buhay niya, tinayaan niya ang buhay ng pamilya dahil meron Diyos who can give a much better life than the gods in Jericho. Tinayaan niya, pinaglaban niya. Amen. Hindi biro yung ginawa ni Rahab. Baka kala niyo hindi biro yun. Tinayaan niya ang buhay niya. Tinayaan niya ang buhay ng pamilya niya. And she believed in the God of Israel. Why? When she heard of it and naging byword, grabe po ang kanyang, ito talagang tumaya siya sa Diyos. Hindi siya tumaya sa Diyos ng Jericho. At ang hari ng Jericho. Look at what happened. Naging grandmother siya ni David. Ano ba? Naging grandmother siya ni David. Si Rahab. Ang anak ni Rahab ay si Boaz. Si Boaz naging asawa ni Ruth na Moabite. Na daughter-in-law ni Naomi na napunta sila sa Moab, di ba? So, this is one thing that really amazed me. God wants our family safe. Gusto niyang iligtas. Pero ang tanong, gusto ba natin maligtas about member ng pamilya natin? Pinaglalaban ba natin? Ha? Pinaglalaban. So, siyempre pinaglalaban natin. Kaya tayo nagsasakripisyo eh, no? But, hanggang kailan mo, hanggang saan ka lalaban? Yan ang tanong. Talagang dapat ipaglaban sila yan. Ha? Because God wants your family na maligtas. At gusto niyang iligtas. Look at all the miracles sa Gospels and the Book of Acts. Family po. Ang matinding ministry ni Jesus Christ, family. He is so focused sa family, and then the Apostle Paul was so focused sa family. Tingnan nyo, Acts chapter 10, si Peter, sa Cornelius, the whole family ni Cornelius, and all the friends and relatives ay naligtas. Acts chapter 16, ang household ni Lydia naligtas, nabaptize. And then later on, the whole household of the Philippian jailer naligtas. Gusto ko makita, and then if you will read yung mga epistles ni Apostle Paul, the churches na kanyang minention, they are household church, family. Yung kay Philemon. Buong pamilya yun. Binuksan niya kanyang bahay at naging church ang bahay ni Philemon. Personal letter ni Paul kay Philemon. So what I'm trying to emphasize here, gusto iligtas ng Diyos ang ating pamilya.
Ang tanong, gusto ba natin? Manananalig ba tayo na kahit nagkano kasama si tata, kahit nagkano kasama si ina, kahit nagkano kasama ang anak natin, kaya ba silang iligtas ng Diyos? Amen. Kung yan talagang ipaglaban natin. Huwag tayong sumuko, huwag mong sukuhan. Never give up on your husband. Never give up on your wife. Never give up on your children. Why? Because if you will give up, who will fight for them? Amen daw. Who will fight for your family? Pamilya mo yan Ilaban mo yan. Sa TFBC, kumuha kami ng slogan, no one will be left behind. Jesus is coming soon. Pupunta ka sa langit, nakasawa nasa impyerno. O kaya anak mo nasa impyerno, o kaya parents mo nasa impyerno, ikaw born again, ang hirap nun. Kaya dapat, because God wanted to save the whole family, Acts 6:31, believe in the Lord Jesus Christ, you and he will be saved, and you and your household family will be saved. Amen. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will Serve the It's a Lord. family thing. Hindi lang kayo. Ilaban natin, ipaglaban natin. Itaya natin, huwag tayong sumuko. Itaya natin ang buhay natin. Don't ever give up. Because the devil wanted your family destroyed, your marriage destroyed. Pangalawa, ngayon naligtas sa pamilya natin, ang problema, hindi pa rin naghahari si Lord sa ating tahanan. Pinapansin? Sino sa inyo nag-pray, Lord, bigyan mo na ako ng bahay magagaling ko sa gawain? Di ba nag-pray kayo ganyan? Bigyan niyo lang po kami ng bahay, Lord, magagamit ko sa gawain. Bigyan mo lang kami ng sakit, magagamit ko sa gawain. Bigyan mo lang kami ng kabuhayan, magtatayos ako sa iyo. Ganun. Lahat ang galing niyo mangako. Paano binigay ni Lord? Nasaan na ang pangako? Kaya, ganyan, biro mong nakaranas na ng kaligtasan ng pamilya. Meron pang karapatan ng demonyo maghimasok. Sinisira pa rin. Malaya pa rin magwasak sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa marriage natin. Bakit? Hindi siya nag-ahari. Kung may problema lang, doon ka tatawag. Hindi pwede. Dapat, pagka na-born again tayo, tuloy-tuloy ang pag-ahari niya sa atin. Kasi pagka siyang naghari, maayos ang buhay. Look at what happened. When the Ark of the Covenant was temporarily placed sa household ni Obed-Edom, what happened? God blessed Obed-Edom in all things. And his family, and his household, sabi niya Bible. Now, what is the Ark of the Covenant? The Ark of the Covenant is the very presence of God. Signifies the presence of God. Kaya pagka dala-dala nila yung Ark of the Covenant, walang natatalo sa gera. Hindi sila natatalo sa gera. Nalaman ng Philistine niya, kaya ninakaw nila eh. The Ark of the Covenant represents the very presence of God. Nung nag-cross sila sa River Jordan, pagyapak na lang ng mga nabuhat na freeze na. From natural, nakaranas ng supernatural. Yung parang time zone, huminto. Yung agos ng tubig, huminto. Na-freeze. The natural was invaded by supernatural. Control na ni Lord. So, ano ang significance ng Ark of the Covenant in our time? In the Old Testament, it's the very presence of God. In the New Testament, for 2 or 3, God, what's this? Akala ko, kumukulo lang siya. Pati ka na. Okay? For 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Amen. Pagka binuksan yung bahay nyo, may gawain doon, God is there. Pagka nag-worship kayo, God is there. Pagka nag-pray kayo, God is there. Pagka binuksan mo ang salita ng Diyos, nagpiyasa kayo, God is there. Pero oras na marites kayo, the devil is there. Listen to me. Totoo. God is there if your sole purpose is for the name and in the name of God alone. Amen. Look at Psalm 23 verse 4. Even though, at sabi niya, He leadeth me
in the path of righteousness for His name's sake. His name's sake. Kaya ligtas ka eh. Bakit? He leads you eh. Hindi ka naglilid kay Lord. Ang Diyos siya, lilid mo siya. Delikado. Anong klaseng Diyos yan? Ang Diyos ang maglilid sa'yo. For His, ay talagang taob lahat yan. O hindi pwedeng kontrahin si Lord. So, ito po, mga kapatid, please listen to me. Ito napansin ko sa pamilyang Pinoy at ugaling Pinoy, kulturang Pinoy. Ewan ko, pagdating ng kamunduan, handa kang gumasos, handa ka yung lahat ng, kahit na gaano ka kabisi pa sa kamunduan, may panahon ka, sa kamunduan. Handa kang gumasos kahit mangutang ka sa kamunduan. Ha? Napansin yun? Lasingan, bukas sa bahay. Sugal, bukas sa bahay. Kabuktutan, bukas sa bahay. Pagdating kay Lord, wala. Hindi. Sarap. Paano hindi mawasak ang marriage mo? Paano hindi mawasak ang mga anak mo? Pinapasok mo ang demonyo. Pagka pumasok ang demonyo, ayaw na lumabas. Pawasakin ka niya. Pero, the best solution is, open your house for self-rule. Open your house sa gawain ni Lord. Hindi pwedeng maghari ang demonyo at sa Diyos. Isa lang, matira matibay. Siyempre, greater si Lord. Amen. Greater. Oras na binuksan mo ang bahay mo para kay Lord, that is invasion na ni Lord John. Lahat ng kadiliman, kabuklutan, mawawala yan. Kahit gaano kawasak ang marriage mo, kahit gaano kawasak at wala nang pagkasama anak mo, God will put your family into order. Amen. Kaya sabi ng palakpakan natin si Lord. Kaya Yes. sabi ng Haggai chapter 2, verse 9, that the glory of the present house It's will greater. be far greater than the former, and I will grant shalom in that house. Amen. Imagine yun, hindi lang siya mag-ahari, there will be shalom. Pagka sinabing shalom, sa atin kasi, batiin mo ka doon, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Anong ibig sabihin? Peace. What is this? What is this? What is this? Hindi nyo alam eh. Peace. About peace. E-peace. About peace. Pagka sinabing peace or shalom, shalom, sabi sa kanya, ang ibig sabihin, body, soul, and spirit, financially, physically, success, victory, prosperity, healing, and health is upon her. Sa Israel, when they say shalom, it's a whole package blessing. Sa atin, peace. 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 And they don't understand. Because you don't understand, paano mangyayari? But if you know that you know, when you pronounce peace, you're declaring blessing. Physically, financially, healing, and success, victory, prosperity. It's a whole package. Amen. Yan ang shalom. It's a whole package. Blessing. So, when you intentionally, decisively invite and open your house para kay Lord, that is God's invasion already. And when God begin to invade the home, He will invade first and foremost, kasi sabi ng Bible, pinagpala si Obed-Edom sa lahat ng bagay. Inuna siya ni Lord and his household. Kaya, pagka ang mister ang nakakita ng pagbabago, madali na yan. At kahit ng misis, kakitaan ng pagbabago, nakita ng mister ang pagbabago ni misis, wala nang marites, kundi praise the Lord. Makakilala niya si mister, mga anak namin. Ha? Kaya na gustong unahin ni Lord. Now, you are born again, He must be the Lord. Amen. Pag sinabing Lord, marami sa atin kasi Savior eh. Tinatawag natin si Lord, Savior. Lord. Ligtas mo naman sa utak ko, Lord. Ligtas mo naman sa kanya. Hindi. Savior from sin and death, and then pagkatapos doon, make Him your Lord. In other words,
wala ka na. You're dead. Siya na ang nasusunod. He mag-take over na. Siya ng Panginoon mo. Pag sinabi Panginoon, you are a slave to Him. Pero yung slavery to Jesus Christ is freedom. Amen. Malaya, masaya, matula. Kaya ka bang bata, manyampo ka, kilapok-lapok sa isa. Sabi, bol-bol ang kanuan. Masaya. Kung Nga hindi po, alam hindi. yun, magtanong lang sa mga kapatid. Angel, it's an overflowing, unimaginable blessing. Nag-on. Na born again ka, Walang paglagyan. and that's the beginning of God to perform supernatural in your life, in your marriage, in your children, including your finances, including your health. Your health. God will restore your health. Amen. Ha? So, gusto niya maghari sa pamilya. Panguna, gusto niyang maligtas ang mga miyembro ng pamilya. Ngayon, gusto niya maghari. And you will become a testimony to your neighbor, to your relatives, to your friends, office mates, everyone. Alam nila, kilala kayo eh. yung ang nangyayari sa inyong dalawang mag-asawa, akala nila nanonood ng drama, totoo na pala. Yung mga ganyan. Ganyan talaga. Pero wow, naayos. Bro, dati-dati ikaw nag-i-initiate ng kalokohan eh. Ngayon na, wow, kahit gano'n ka pilitin ka na, i-brag ko pa. Ganun din si Marit. Pagpunta na. Ano yung latest niya? Alam nila lahat eh. Ay, ang latest niya, love na love ka ni Lord. Kaya kang bakuin sa pagiging chismosa mo ngayon. And then mga bata, pagka naka-enkwentro sila ng mga bata, pag pinag-area ni Lord, abay, wala ka ng problema. Pagka sinabi ng 4 o'clock, lumalabas siya ng 4 o'clock, before 4 o'clock, nandiyan na. At paggising niya, maayos ang kwarto niya. At naliligo na sila ngayon. Nagtutubras na sila. Ha? At tapos ito matindi. Marunong na sila maghuhugasan ng plato, magbobolunteer ngayon sa paglinis sa bahay, sa pagluluto. At ang matindi, ibibigay niya ngayon ng report card niya. Dati, Diyos ko, kinakabahan ka, ilan kaya, ang tanong mo, ilan kaya pumasa? Kasi alam mo, masakit. Ilan kaya pumasa? Tapos makita mo, wow! Ang tataas, candidate for honors. With honors and highest honors. Paano hindi ka may say? May nagbago sa anak mo. Pero mong dati-rati, alas 10, alas 2, na umaga, wala pang anak mo. Ay ngayon, nauna. Pagdating, halimbawa, ibang tatay, pagdating, Dad, ito yung sapatos at chinelas mo. Ako na magalis sa sapatos mo. Dad, anong gusto mo? Coffee, tea, or drinks? Yan ang gano'n. Tapos, papahinga daddy, nakatayo na. Napatingin, Dad, anong kailangan mo? Hindi, napatingin ako sa akala ko kasi. Ganun ba? As pakita mo yung grade mo, kapatid, kahit di ka humihingi, bibigyan ka ng tatay mo. Amen. Ganyan din ang tatay natin sa langit. Pagka naligtas ka, hindi humito doon. Gusto niya maghari. Pagka naghari siya, kahit na aso at pusa niyo, makakonvince na ikaw talaga yung born. Hindi mo kidding. Magbabago talaga ang buhay mo. Yung bibig mo yan, magbabago din yan. Yung asal mo yan, yung ugali, magbabago yan. Kaya unstoppable, yung increase and promotion mo, unstoppable yan. At dahil sa'yo, pinagpapala ang amo mo. Yan ang matindi dyan. Dahil sa'yo, pinagpapala ang amo mo. Pero alam mo, kung ilang amo na naglalagay ng CCTV, kung anong ginagawa, ikaw grabe. Over and beyond the call of duty, with so much love, joy, and gladness. At dumating din ang biyaya at pagpapala. Naalala mo si Joseph, pinagpala ang household ni Potiphar because of Joseph. Nasa bilangguan, pinagpala bilangguan. Ang buong Egypt pinagpala because of Joseph.
Yan ang gusto kong mangyari sa inyo. At gusto mangyari ni Lord sa inyo. Hindi yung DH na to. Mula naging DH ko, nagka-demon-demonyo ang buhay ko. Bakit siya, di ba? Alam mo, mula na naging DH ka. Karoon na kapayapaan ng bawat pamilya ko, ang aking marriage, ang business, ganun kaya. Say, I'll give you bonus na. Hindi lang bonus, ipamamana ko sa iyo ang plastic na kotse ito. Kaya bakit, diba? Hindi. Yan ang po nagagawa. That's supernatural, di ba? So, lastly, gusto niyang maligtas ang lahat ng miyembro. Kaya, let's believe that. Acts 16:31. Gusto niya maghari. Look at what happened to Obed-Edom. Pangatlo, gusto niya, pagka siya ay nagligtas, maghari, gusto niyang pagpalain ang bawat pamilya. Mula sa pagiging DH, kayo na may-ari ng building at ikaw na mag-hire ng Italian DH. How do you like that? Meron bang imposible sa Diyos? Wala. Walang imposible kay Lord. Right? Oras na si Lord ay nagligtas sa buong pamilya. Pagka niligtas, kung bakit siya? Gusto niya maghari, ay makikita niyo kung gaano kadakila ang Diyos. At kita niyo, imagine, ang liwaliwanag, God blessed. Ulitin natin, 2 Samuel chapter 6, verse. And God, in just 3 months time, the Lord blessed him and his entire household. Wow, 3 months time. 30 years na kayo dito, DH ka pa rin. Dapat ikaw na may-ari ng building. Please, I beg you, start believing God and stop doubting God. Amen. Please. Palagi sinasabi, look at the Chinese. The first wave of Chinese people who came to the Philippines. Alam mo ginagawa? Bote, garapa, dyaryo, baka. Ay, pinagtatawanan ng Pinoy. Hindi pa marunong Tagalog, hindi marunong ang alam lang, ang inchik nga, mali pa rin, di ba? Talagang may hirap. Ang unang mga Chinese pumunta sa Pilipinas, pinagtatawanan yan. Ginagawa ang katatawanan. Kawawa na. Meron mong pakialaman Chinese? Wala! Sabi niya, balang araw, kayo magtatrabaho sa aking kabuhayan. Habang kumuha siya ng bote, dyaryo, garapa. Tapos nagkaanak, pinaaral ng anak niya. Biro mong nagbobote, garapa, nag-aaral sa private school ng anak niya. O natapos. Siyempre natapos. Ang ganda ng kabuhayan, nakapagtrabaho ang anak niya. Nagsimula siyang empleyado. Ngayon, nung nalaman niya kung paano patakbuhin ang business, nag-start sa sarili niyang business. Ganyan katindi ang Chinese. Ang Chinese, pagka nag-aaral yan, to learn entrepreneurship. Nag-aaral. At pagka natapos yan, mag-OJT siya sa gusto niyang i-start na business. Kahit kung mong bayaran. Mag-OJT siya, libre pa, pakainin, kahit hindi mo pakainin. Pagka nalaman niya kung paano i-operate ang business yan, he will start his own business better than yours. Amen. Yan ang mindset ng mga Chinese. Pinoy, mag-anak para makapagtrabaho ng maganda. Lalo na yung international. Empleyado kang maganda, empleyado. Sabi maging bossing ka. Mali. Mag-aaral ka anak, alamin mo lahat. Kagaya ng Chinese mindset, start your own business. Bilhin mo kung saan ako DH. Magpahal ka na mabuti. Tapos, magiging yayaman ka, tapos bilhin mo itong 20 years kung paano ako naging pinaaral kita, paano ako naging DH, bilhin mo ito. Para mga Italiano may-ari niyan, sila ang maglilinis para sa atin. Amen. The Filipino mindset is bad. Employee mentality. DH mentality. Chinese mindset, entrepreneur mentality. Third generation lang, halos kalahati ng Pilipinas, sakda sila. Lahat na maikling pangalan.
Ang yaman. May clip po. C, T, O, G, A, F, O, U. Yaman naman yan. Mahaba pangalan? Mahirap. Ikaw na magsulat na napakahaba naman. Nahihirapan ka. Anyway, Filipino mentality. Chinese mentality. What is a Jewish mentality? They are the head, not the tail. That's why they are the best in the whole world. Mga Diyos. Pero talo ng Filipino, Chinese, Jewish mindset, ang Christian mindset. Amen. What the Bible says, we believe, yan ang Christian mindset. Kaya lang, kailangan tapang, lakas na loob. At tapang na tao. Hindi lang, pagkatay, kulang mag-commute ka. Kulang talaga. Mali ang mathematics mo eh. Yung mathematics na pinag-aralan nyo, mali. Pero mathematics ni Lord, yung kulang, tapos mag-times ka, equals miracle. Amen. Kaya, mag-type na kayo. Amen. So, kahit kulang. Anyway, gusto pa pala pinagpala si Obed-Edom and his entire household. Alam nyo, nung marinig ng TFBC ito, they took it literally. Imagine, siyempre, makita mo yung ibang Baptist, naghihirap. Ibang churches, naghihirap. Pero sa TFBC, diba, hindi nila narinig yung word mahirap. Not even the word mahirap, ayokong banggitin. Okay? Yung imposible, I don't want to mention that. Mahirap, ayoko yan. Imposible, ayokong banggitin yan. Yung negative words, iniiwasan yan. Ang palagi sinasabi, kaya ng Diyos. Walang imposible kay Lord. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Kahit gaano ka kahirap, kaya kang payamanin ng Diyos dahil siya Diyos. Kung ang Diyos sa akin sinasabi ng Bible, hindi niya ako kayang payamanin, huwag na lang. Sinasayang mo lang ang oras ko. Punta na lang ako sa Buddha o kaya kay Maharashya. Punta na lang, buti pa sila, meron eh. Ha? Tapos ikaw, sinasabi mo, ang Diyos ay dakila, Diyos ay makapangyarihan, tapos wala kang makain. 10 years na, ganyan ka pa rin. Payak-iyak ka pa, wala pa rin magbabago. Bakit? Hindi ba nagbago ito eh? Hindi ba rin nagbago ito? Kasi pagka ang salita ng Diyos dumating sa isip natin at nagbulay-bulay tayo, bababa dito, magbabagong buhay mo. Amen. Pati lengguwahe mo, magbabago. Ha? Pati yung ugali mo napaka-negative, napaka-complex, madaing, mareklamo, wala kang ginawa kundi reklamo. Daing ng daing, kaya puro daing ang kinakain mo. So, iniiwasan yan. That's why, grabe, they declare positive confession. Kasi sabi ng Bible, in Proverbs chapter 18, verse 21, death and life is in the power of the tongue. So, but death and life, ba't ka magdideclare? Mahirap, posible. Babagsak ako, hindi ako makakuha ng visa. Kasi ang visa ko, kaya mali kong visa, hanapin. Ay, hindi pwede. We defy logic. We defy doubt. We defy unbelief. Lord, sinabi mo eh. Yung binasa ni sister, bring the whole tithe in my house. Hindi po suggestion yun. Hindi option yun. Command. Mandatory command yun. Amen. Tsaka hindi si Pastor Ed Quintero nagsabi nun. Basahin mo ang verse 10. Says the Lord Almighty. Labas mo nga. Labas mo nga, kapatid. Para isa-isa lang, para makita nyo. Sana makita nyo. Kung hindi, sasampalin ko para makakita kayo ng Stars. magkaroon ng all-star. Test me in this, says the Lord Almighty. Nakita nyo? Verse 11. Dito sa verse 11. Says the Lord Almighty. Verse 12. Says the Lord Almighty. Saan makita dyan si Pastor Edwin? Pastor Randy? Pastor Ed? Pastor Cynthia? Frank Santos? Wala.
says God Almighty. Pagka sinabi ni Lord, sinabi niya. Ang tanong, sinong atabang-ataw na maniwala na sinabi ng Diyos? Kulang-kulang lalong kukulangin. Alam mo, go back to verse 10. Look at verse 10. Verse 10. First and back. Boom! Verse 10. Boom! Verse 10. Back. Hindi nag-boom. Test me in this. Alam mo yung ibig sabihin? Subukan mo. Dare me. Challenge me. Subukan mo lang. Sabi niya, you cannot open the floodgates of heaven. Only God can open. Yeah. If I will, puro will. The floodgates and pour out. I will pour out. Verse 11, I will rebuke. Yeah. Puro I will. Si Lord yan. I will prevent pest. Now, Rebuke. in closing, sinabi in closing, one hour pa ito. Alam mo kung saan ako na-challenge, na-inspire, na-motivate ng gusto? Mga sugarol. Magsusugal yan. Kung sabong yan, pupunta mo na sa church. Kasama niya yung kanyang magsasigil. Ano ka din? Talagang Sisimba. iyak pa yan. Sana manalo. Para sinasabi, matatalo lahat ng mga kalaban nito, ito lang mananalo. Ay, hindi tama yun. Okay? Pupunta siya sa sugal. O kung sa pare, tabla lang. Yung tabla pala niya, upos na yung sweldo niya. Tabla pa rin. Kahit upos na yung sweldo niya, babalik na naman yan. Babawi eh. Gustong bumawi. O kung sa pare, tabla lang. Pati pala yung motorsiklo niya, o kaya kotse niya, nawala na. Tabla pa rin sa kanya. Babalik pa rin yan. Gustong bumawi eh. O kung sa pare, Kahirap. tabla lang. Wala na yung bahay niya. Tabla pa rin. Babalik na naman yan. O kung sa pare, ay, tabla lang. Wala na misis niya, wala na anak niya. Nilayasan na. Pero hindi never gave up. Hindi susuko yan. Susugal pa rin yan. Kailan pa sumabless si Lord sa atin? Amen. Sabi mo yung katabi, sumablay na ba si Lord sa iyo? Wala na ba si Lord sa iyo? Ba't di mo subukan? Subukan mo na. Subuk lang. Subukan mo. 3 months lang. Lahat ang darating sa iyo, iiwalay mo ang ikapo ni Lord. Give it joyfully, cheerfully, faithfully, lovingly. 3 months lang. Pagbalik ko dito, loobin na Diyos, next year or this year, sinubukan mo si Lord. May dumating, may nangyari. Wala po. Lahat ng binigay mo, babalik ko ng 10 times sa'yo. Pero, Nakatingin kasi ka. hindi nangyari. Sinyalas ko nga kayo, hindi nangyari. Eh, di babayaran kita ng 10 times. Pero pag kami nangyari, Amen. Ka naman. hanggang ngayon wala pang nagre-refund sa akin. Wala na pa. Wala, hanggang ngayon. Sabi nga ni Pastor, 1996, pastor na niya ako. Wala pang nag-refund. 86 po. 1996, hanggang ngayon wala pang nag-refund. Talagang, hindi ko na mapinangako yan ng pangako ni Lord. Amen. Lakas lang ng loob. Hindi pa sinubukan. Talo ka na. Hindi ka pa naligaw. Basta ka na. Hindi ka pa nag-exam. Bagsak ka na. Hindi pwede gano'n. You are not a failure until you try it. Subukan mo hindi sinungaling si Lord. Pagka sinabi niya gusto niyang maligtas ang buong sambayan, maliligtas siya.
Gusto niya maghari? Maghahari talaga. Pagka siya naghari, tingnan mo. Ha? Darating ang langit dito sa lupa. Maranasan mo ang langit dito sa lupa. And then lastly, yung lahat ng pagpapala na gusto mo, bahay, lupa, sasakyan, pera. Huwag ka lang maging mukhang pera. Darating. Amen. Kasi, ang sabi ng Bible, going back to 2 Samuel, chapter 6, verse 11, and God blessed Obed-Edom. Obed-Edom in all things. Entire house. Hindi sinabing many things. All things. Pagka sinabing all things, hindi some, many, wala. All eh. Kaya nga sinabing all eh. Kaya Kapampangan, whole. In whole things. Okay? And then, hindi lang si Obed-Edom and his entire household. Amen. Dito papasok yung mayaman ka na, mapera ka na, mapayapa ka pa, masaya ka pa. Ang tawag dyan sa Japanese, may tawag dyan sa Japanese eh. Sesera na kamune. Sa Japanese, sesera na kamune. Sesera ka muna. Hindi nyo alam yung kamampangan nyo. Sino gusto ang buong pamilya ay maligtas? Sinong pagkatapos maligtas ay pagharian ni Lord? Amen. Ha, umanda kayo doon. Pangatlo, sinong gustong marami ka ng pera, masaya ka pa, malusog ka pa, ha, mapayapa ka pa. Aba din, only God can do that. Amen. Sesera Pero ka masarap muna. ang tulog mo, ang dami-dami mong pera. Yung iba, ang daming pera, hindi makatulog. Ang daming pagkain, hindi makakain. Kaya nga. Tapos mukha pa sa security card. Pero nung hindi niya alam kung tayo, mag-isa lang tayo at marami tayong pera. Ala! Walang bodyguard. Bakit? God is your personal bodyguard. Amen. Kaya, sige, tumayo na tayo. Dahil tumatagal na tayo. Let's pray. Buksan natin ang tahanan. Imagine, if we have, sabihin na nga natin 10 families, bubuksan ang